Are you scared? Me too. OMG guys. Bigla lumabig. I mean, umano yung hangin. Hawak na po yung mga... Oh my God! Nililipad na! Hey guys, nandito na yung habagat. So, dumating na nga. Tamang yellow thunderstorm advisory. I'm Kia. I'm Fof. And today, pupunta tayo ng... Alon at Apoy. Saan yun? Sa Zambales. Zambales. Kaalis na kami 4:38 PM. Yes, dapat alis tayo ng 1. 1. Pero galing pa akong work. Tapos, galing pa siyang work. Traffic going. So galing pa ako ng Kabuyaw. Siya sa bahay, tulog lang. Walang ginawa. Prinsesang buhay. Wow. Tapos, ang ETA namin is 9:54 PM. 5 hours, 21 minutes. Ang tagal. Bakit napili mo dyan? Hindi ko alam. Di ba ikaw may gusto ng beach camping? Sinisip pa ako, sabi ko tatay lang. Pero okay, sige. Brixie Tot. And ang daan namin ngayon, nasa kami ngayon? Spa. Ano to? Project 2. Project 2. Tapos tayo ng EDSA. Tapos, dire-diretso pa NLEX. Yes. Ingat kayo lagi sa daan, bawal humataw. Drive safe, ingat sa mga kamote, dahan-dahan. Ito kamote to, so pag... What? Nagmamabilis siya. Kinukurot ko to o ganun na. Ano na tayo, under the speed limit. Siyempre, kailangan prioritize ang safety. Kailangan makarating tayo sa campsite ng buhay. Ay, nagbago na siya. Family ka man ka na? Oo. Kasi may anak na tayo, si Brixie. Wow. Okay, bye guys. See you later, beach. Guys. What's up guys? Hello again. It's 6:35 PM and dito pa rin tayo sa NLEX kasi nag-stop over tayo. Nag-inutom ako. Gusto ko ng pizza and si Fof nag-Starbucks siya. Bumili kami ng iced cafe latte. Cafe latte. Ako naman tall triple mocha frappuccino. What? Akala ko Java chip. Ay, hindi. Tapos yung bumili kami ng parang pizza flatbread. Yung pangalan ng pizza flatbread, Croque Monsieur. What? So kasi pizza wala namang iba. Flatbread na lang. Pero masarap diba? Parang 4 cheese pizza. Yummy. So, time left 3 hours and 55 minutes. Super layo. Ang layo pa ng biyahe talaga. 204 kilometers more to go. Dadaan pa tayo ng SCTEX, tapos after Subic, babaybayin pa natin ang kahabaan ng Olongapo at Zambales. Malayo pa. Malayo pa. Kita-kits na lang. See you. What's up guys? So kalalagpas lang namin ng Clark South. So nasa SCTEX na kami ngayon. Time check 7:22 PM. Still have 3 hours and 19 minutes papunta. Nag-adjust yung ETA namin ngayon 10:35 PM na lang kasi
Nakadalawang stop kami. Nag-stop ulit ako for wee break and potato corner. Ayun. Yan si Brexy. Ay, kinakalabit ako na. Ala. Brexy? Ang clingy niya, guys. Isa na Baka okay. nabibibi na siya. Kaya mo? Okay. Naku! Pag may shoulder, hanap tayo ng ano, wee break. Another stop na naman. Diyos ko. Ay, ganun talaga ang buhay. Pero guys, kakaiba kami kasi merong bagyo, si Mirasol. Ay, may pangalan niya. Tapos mag-beach camp kami. Diba? Saan order rin? Anong trip namin? Ito na naman tayo, hindi tayo natuto eh. Hindi na kami natuto. So ano na? Grabe ang dilim dito. Oo nga eh. Ayun o. Kailangan nilalaro-laro mo yung high beam mo yun. Ganun. Ayun o, Walang kasalubong, grabe. pwede ka mag-high beam. Ang dilim. Pero buti na lang ikaw yung liwanag sa aking dilim. Ay! Woo! 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 Uy, bakit ako yun? Dapat ikaw yung nagkaganyan eh. Ay, sorry. Focus on the road ako kasi madilim. Kailangan na lang. Napaka-peke niya pagharap sa kami, no? Hindi ganyan siya, di siya tahimik. Hindi, ano lang talaga. Focus on the road, you know? Very good, very good. Okay, guys. Sana tayo dapat lagpas ng SCTEX. Yan sa SCTEX pa rin. Okay, hindi. Paglagpas ka ng SCTEX, Subic na. Subic. Subic, tapos Subic, mga ilang drive pa yun. Under 1 hour pa yan. 1 hour pa. 1 hour 30 minutes. Grabe, alo na tapoy, ang layo nyo. Pero, Ganun talaga. ganun talaga. Okay, Road trip. road trip. Here we go. Here we go. Goodbye! So now, 9:37 PM. Nasa ano na kami? San Olong- Felipe. Yan, San Felipe, Zambales. Zambales, Olongapo, Bugalon Road. Google So, yun. Bugalyon. Sorry. Okay. So, 1 hour 7 minutes left. 52 km na lang. Unti-unti na kung lumalakas ang habagat sa Mhm. parting ito. Dahil tayo ano na eh, papalapit sa bagyo. Mhm. Ano Tama na bang ba? sinasabi ko eh, sumasabak Tama na ba naman yung tayo. decision natin? Sumasabak na naman tayo sa bagyo. Ayun. Si Brixie nakakain na rin siya. Ayan. Tapos, Nakapag ano din tayo, stopover sa 7-Eleven, bumili na tayo ng butane. butane. And nakabili ng Red Horse. Nalutang nga ako kanina eh dun sa 7-Eleven. Nangyari. Kasi ano, tinatanong ni ate, may bote po kayo? Sabi ko, oo, ito. Tinuro ko yung bote. Hindi, may deposito rin pala sa 7-Eleven. Well, meron? Sabi ko, tinuro niya ito. Sabi niya, hindi po sir, kako, kung may bote po kayong dala. Wala. Ala, kailangan nating balikan yun. Hindi. Sayang yung Hindi, deposit. may yun. Kung wala, ibig sabihin, i-charge ka lang niya siguro ng sa taas. Tama ba? Hindi ko alam. Pero kung ibabalik mo yung yun. Pag nagde-deposit ka, ibabalik mo yung pera. May extra fee kasi yun. Yun na nga, siguro charge nga siya ng extra. O kailangan nating balikan yun para makuha natin yung... Hindi ko na alam kung saan 7-Eleven Deposit. man na yun. Oh my God. Okay lang yan. Ayun, so... Habang daan namin kanina, from Subic pa lang, maulan na. Pero hindi siya yung super lakas na ambon-ambon lang naman. Kayang-kaya pa naman. Kaya.
guys, time check 11 sharp. Nakarating na kami sa campsite. So nag-greet naman kami ng ng owner. Tinulungan niya kaming makapwesto dito sa malapit sa beachfront siya. So medyo marami lang sikot-sikot. Dumaan kami sa mga ilang puno. So yan, setup lang kami mabilis kasi gutom na rin kami. So ito tinatayo namin yung 270 awning. Guy rope muna kami. Tinabihan din pala namin tong mini kubo para pwedeng kumain ng mabilisan mamaya. So yan, setup muna. Hi guys, good morning. So kakatapos lang namin mag-set up pegs, tas kitchen. Kapagluto na rin. Shinram yun, noodles lang. Mabilis ang luto dahil pagod sa biyahe. At rekta tulog agad. Yes. Maambon pero hindi naman lumalakas. Sakto lang Sana naririnig niyo yung ang tawag doon, agos. Hampas ng alon. Yun, nakuha mo. So, ang Tagalog ng beach. Dagat. Hindi, yung sand. Shoreline. Ay, Tagalog nga. Hampas ng alon sa tabing dagat. Yun. Kabalwat tayo. So guys, siya, maraming puno, so hirap kanina papasok yung Hilux. Tapos wala nagka-camp, kami lang. May susunod daw ginabi. Oo, sabi may susunod daw, pero let's see anong oras na sila. Feel ko madaling araw. Layo din siguro yung pinanggalingan. Marami ding aso dito. So yari si Brixie. Kain na muna kami. And good night! Good night! Kain po. Good morning! Good Good morning po. Finally, a very nice sleep, a very nice rest. Beautiful morning, beautiful wave. Beautiful view. And my beautiful you. Ay, si Wixie gusto na maglakad-lakad. See? Before, tamang charge ng lights. Yes. Go! Go! Dapat ka? Go, Wixie, go! Tama! Go, Wixie! Stop! Wixie, stop! Balik na kami. Niluto na po siya ng hotdog. Papakita niya sa atin yung yung kanyang hotdog mastery cooking skills. Go. Sige, pakita mo lang. Yung ganun, yan. Pasaway. Tapos pakita mo, explain mo naman dito yung ating setup, yung BRS table. Paano mo na-utilize to? Ano bang okay sa kanya? Anong hindi mo nagustuhan? Wow, interview. I like it. Lahat. Dito lutuan, dito yung magpe-prepare. Kasi parang itong white, parang na siyang chopping board. Pero hindi ko siya ginagawa chopping board kasi hiningatan ko. Tapos, hiningatan mo. Hindi pwede mong patungan na lang siguro ng isa pang chopping board. Yun nga. Tapos, ito may side siya. Dito yung mga soy sauce. Tingnan natin. Ayan, may side wrap. Mga soy sauce, Bedecor, paminta, yan, magic syrup, patis, all the seasonings. Kompleto pala yun. Parang na to, restaurant. Grabe talaga. Tapos, ayun. Sa loob, makikita nyo.
Dito yung stock namin. Merong mga Grabe. liquid Kompleto seasoning. pala. Restaurant, may pantry, may stock room. Yan. Tapos sa baba, yung mga pots, plates, cups. Ito, ginagamit ko to. Super useful to pag mag-grind ako ng, pag magmi-mince ako ng garlic. Bigas. Yun lang. Tapos, syempre, basurahan. Ang pinakakagandahan talaga ng BRS table, okay, is aluminum yung frame niya. So lalo na't nagka-camp tayo sa beach, very corrosive kasi yung yung salt water. Ngayon pag aluminum, it's highly resistant to that. So invest in highly resistant. yes, invest in in gears that are made of aluminum. Okay? So medyo pricey talaga ang mga aluminum tables versus yung mga plastic. Shout out kay Sir Darwin na nagpabudol kay Fof. Sir Darwin from Overland Kings, nabudol ako. Unang May- ini-inquire ko lang yung table na 5,000 tapos pinakita niya ng BRS tapos nung sabi ko, maganda, biglang inimpake niya na tapos wala na akong nagawa, na-check out ko na. Pag narinig nyo to Nakakainis yan guys kasi ang balak lang namin na anong gagawin natin doon? Basta may pinagawa sa Hindi, install lang nung yun nga sa Hilux. install lang nung RTT. Yun. Tapos guys, pagdating ba naman sa akin, pag upo niya sa couch, plus, edi tinanong ko na, magkano lahat? Labor, ganyan. Tapos, sabi niya, plus 12,000. Saan yung 12,000? Ayun no, yung BRS table, tinuro niya sa harap ko. Tapos ako, hindi niya sinabi sa akin, nagdesisyon ka na agad. Ang isa pang feature ng table na to, Hindi mo naman agad. itong pole. So, pwede mong sabitan ng ilaw. May provision siya. Tapos, pwede mo pang sabitan ng kitchen towel. Yun. Actually, yung table, malapad siya, no? Pwede mo nga i-fold lang to, so parang ito lang yung meron mo. So, yeah. That's a quick review of the BRS table. Kung tatanong nyo kami kung saan gawa ang BRS, hindi ko alam. Hindi ko alam kung Australia o China. Pero so far, sa gamit namin dito, hindi kami napahiya. Umulan umaraw, super easy na lang linisan. Tsaka lang to, setup 30 seconds, diba? Pack up, mas matagal pack up. Kasi tutupi-tupi mo pa. Pero deploy ang bilis. Siguro kung pack up maka 2 minutes, ganun. Pero yun. Imagine, ganun kabilis may kitchen ka na. Kitchen, pantry, storage, all in one. BRS kitchen table. Wow, nagpa-promote. Quick campsite tour tayo sa Alon at Apoy. So, dito tayo. So, here nga pala yung pwesto namin. So, pag titingnan natin yung campsite, merong dalawang entrance. Meron din sa kabila. So, may nakapwesto ng Ford Ranger doon. Dito kami. Katabi namin, dalawang gazebo. So, medyo strategic yung positioning namin para pwede rin namin magamit yung gazebo. Sabi ng owner, for rent daw talaga to. Pero wala, dalawa lang daw kami ang nakabook this weekend. So, feel free to use daw the gazebo. So, here yung pwesto namin, beachfront siya. Literal mga 10 steps lang nasa beach ka na. So, quick walk around tour lang. Start natin yung Mammoth RTT. So, we're using yung V2. So, yung V2, ang mapapansin mo, merong mesh bags here for your shoes. Ang V2 din, may side na dito. Side cover for all weatherproof. Yung mattress din is built-in na. And na-fold siya habang fino-fold mo yung RT. So here naman yung aming 270 awning SR Performance. So ito yung nangyari before na putol yung pole. Kaya gumagamit lang kami ng nature hike na pole.
Meron din kami nung SR Performance Basket. So, gagamit namin tong prep table. Dito may chopping board. Yung aming ihawan. Here, nakapatong lang yung aming water container. Tapos, dito mga utensil rack. Reserve water tanks, dalawa. Tig 26 liters yan. Both loaded 55 PSI. So, malakas to. Yun siya. So, very handy siya, lalo na kapag kinakailangan naming maghugas sa gabi or maligo, tas malayo yung CR. So, ayan. Start tayo here. Beachfront. So, may mga fence, may mga improvised fences. Yun yung aming setup. Dito kami nag-camp kagabi kasi nakita namin may entrance dito. So, madali lang labas-pasok papunta sa beach. Meron din silang volleyball net. Pwede ka maglaro dyan. So, ang okay dito, mapuno. Pwede kang mag-pitch kung saan-saan. Medyo tricky lang, no? Kasi dahil maraming puno, nahirapan kami papasok. Ang dami naming mga nilusutan para lang makarating doon. Since yung entrance is banda doon pa. So, may mga rin dito, mga shade. Pwede kang mag-set up ng chair dito. So, malilim siya. One thing I noticed na sa gitna, nagpo-pool yung water. So, ingat lang kayo dito sa water na to. Baka contaminated kasi yan. Lalo na may dog kami. Nakita niya may maraming tubig. Gusto niyang uminom doon. So, yun lang. Those are the things that you should be cautious lang. So, may mga, some areas may mga lights. So, check in na lang sa inyo gusto mag-pitch. So, may mga solar there. Pwedeng mag-pitch dyan ng camp. May bonfire area din doon. So, may swing here. Here yung bonfire area. Not sure lang if may bayad pag-pitch. So, here yung isang camper. May entrance din doon. Parang yun yung magandang entrance. Maganda siyang aesthetic shot. Check natin yung CR. So, parang dalawa yung CR here. May outdoor shower, dalawa. After mo mag-beach, swim. Okay. Here yung inside CR. Toilet and liguan. Lakas yung flush. Lakas yung water here. Check natin yung toilet. Okay, so walang toilet here. Isa lang ang toilet. This one is pure liguan lang siya. So made of bamboo wood yung structure. Tapos tinakpan nila ng tela, ng black. So, yan ang kabuuan ng campsite ng Alon at Apoy. Okay siya. Maganda. Actually, dumating kami dito kagabi. Medyo malakas yung ulan. Dulot na rin nung bagyo sa May North. So, ayun, may habagat siguro kaya maulan-ulan. Pero ngayon maganda yung weather. Sunny siya. So maganda yung vibe pag sunny, parang everything is more vibrant. Kain muna kami. See you later, guys. Ano pong pakiramdam na nag-iihaw sa tabing dagat? Naririnig mo sa background yung hampas ng alon. Relaxing. Very relax. Parang mas nakakatakam-takam talaga ang pagkain, Yeah, no? Pagdagat. Oo. Iba-iba ang it hits you different. Ika nga. Totoo. Tapos, sasabayan mo ng masarap na sausawan. Yun na nga. Yung may sibuyas,
Ay, oo, yung kamatis. secret, ano mo, secret sauce. Grabe naman sa secret sauce. Sibuyas, kamatis, konting luya. Ganyan. At syempre, konting pagmamahal. Hi guys, so tapos na kami magluto and ihaw. Sausawan check, liempo check, kanin check. Tapos yung view. Ang ganda. Dito namin naisipan kumain sa Hubo para feel na feel yung vibe, diba? Sim. So yan si Fof, trabaho niya yan mag-cut ng liempo. Yun yung table namin doon. Ano ako the master cutter. Yan. So, sabi nila maulan daw eh. Yellow to... Yellow. Yellow yung... Moderate to heavy rain. Kaso parang not true. No, Sana. maaraw eh. Huwag natin batiin. Oo nga eh, sana hindi ma-jinx. Ano kayang ginagawa nila kuya doon? Anong isda? Ang ganda ng food and the view. So, thank you Lord. Thank you, Lord. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. So, kain na muna kami and see you. Mamaya magsiswim kami. Sama namin kayo. viewing. Sama namin kayo. Bye-bye! Hello! Oh my goodness! You should get ASMR. Hi, Pixie! Hi, Fofo! Hello. Swim siya, oh. Ano mo gusto? Sige siya wala din. Si-swim siya, oh. Hinahayaan ko lang siya. Umiikot lang din siya eh. Pag gusto niya nang bumalik. Hindi niya mainom ng alat kasi. Uy, nabagdong tatbik si Silly. Ang kalmado ng alon, guys. Oh, tara. Swim pa siya, swim. OMG guys, bigla lumabig. I mean, umano yung hangin. Hawak na po yung mga... Narinig ba yung ulan? Hawak na po. Where ka na hawak? Hawak na po.
Where can I go? Huh? Here? Oh my God, nililipad na. Ano nito? Oh my God. I'm scared, boo. Sana naman po hindi masira ulit yung awning namin. Please, Lord, please. Naririnig nyo ba yun? Nakakatakot. Parang yung sa D3 Farm ulit. Bakit ba gustong-gusto nating mag-vlog ng bagyo? Ito kasi, ay mag-camping ng bagyo. Si Bobo kasi. Ano yung natapon? Yung tissue. Are you scared? Me too. Quick update guys, nandito na yung habagat. So dumating na nga. Tama ang yellow thunderstorm advisory. So kwento lang namin ano nangyari kanina. Parang malayo pa lang naririnig na natin na may paparating na malakas na hangin. So tumayo agad ako noon, hinawakan ko na kaagad tong bracket namin. Tapos sumunod na rin yung malakas na ulan. So ito, pakita namin kung ano yung mga change in layout na ginawa namin. So, kita mo, andun kanina yung lutuan namin, tinanggal na namin, ito na to. Then, inusog lang namin to, yung table. Yun kasi yung beachfront, so parang dun nanggagaling yung wind eh. Then, yun lang, medyo compact na kami ngayon. Pero malaking bagay pa rin talaga tong SR Performance na awning. Nagbawas kami rin ng isang pole dun para mag-divert yung water pababa dun and away sa amin. So, ayan. Everything looks good naman. Nagdagdag din kami ng mga guy ropes. At hinigpitan lahat. Sana walang mga tribunada na mangyayari. Kasi dun talaga kami natatakot. Sa hangin. Ayaw namin yung hangin, pero ulan okay. Tribunada ang tawag. Alam mo ba yung tribunada? Isang malakas na bugso ng hangin. Sudden burst. Okay. So, update namin kayo guys sa kalagayan namin. So, sa ngayon, matinding pagdarasal lang kailangan natin. Oh guys, ang ganda naman here. Ganda ng view na yan na maarawan yung rig namin. Pero may swamp pa dito. Yun yung kung makikita niya, nandoon yung CR. Gawa lang siya sa kawayan. One thing lang dito, no? Walang hugasan. Buti na lang meron kaming 2 water tank. Pwede ka naman. Oo, wala kang water source. Pero pwede naman natin maghugas dun sa gilid. Wala lang ang lababo. May upuan doon, may swing doon. Ayan, may net. Kaso, hindi na namin yan. Ganda. Good morning. Good morning! It's our day 2 here at Alanatapoy. Day 3. Day 3? Day 1, yung Friday gabi. gabi. Day 2, Saturday. Day 3, Sunday. Good morning. Say good morning. Good morning po. Good morning po. Kanina, kami. Tambay lang dyan. Hindi namin makikita yung sunrise
Kasi yung sunrise dun siya banda. Dito. Yun. Yun yung rig namin. Si Brixie. Ganda. Tapos, niligpit na. And, ngayon, magsushoot kami gamit yung X4. Natry namin yung 3, ano yun? Hindi siya 3 meter stick, pero yung parang pa-drone shot. Diba? Not very drone, but drone. We will try, guys. May fence naman sila. Thank you po, tita, sa damit. From Thailand ulit. So, wadi ka! Nanonood ako! Wow! Vlogger ka na talaga, no? Hindi, ano lang to? Beach walk. Beach walk. Uy, may isda! May isda, guys. Pero patay na siya. Baka ginagamit siya pang ano. Sabi nagja-jogging bo. We. Yung mga ganito. Feel ko kasi hindi pa masyado ano yung Ala na Lapoy. Kaka-start lang daw kasi nila nung mahal na araw. March. March ba? March. March. Or April. April lang. Holy Week nun. Kaya konti pa lang ang kakamp. Pero may mga ibang reviews na din. Dadagdag kami sa kanila. Ayan. Sige na. Bye-bye na, guys. Hi, guys. Konting update lang. Naligpit na yung RTT and yung awning. Medyo basa pa kanina, so pag uwi, Papatuyuin. papa-air dry muna tayo, syempre, para hindi magka-molds. Yan, tapos na And rin yung molds are not our friend. not our friend. Very bantot. Higpit na tayo ng mga pegs, nahugasan ng mga pegs. Ito ang ating mga alaga. Kapag wala tayong pegs, wala na, tinangay na tayo. Okay? Kaya mga alaga. Kumbaga parang ano to, parang Beyblade collection. Beyblade. Yan, binabag pa na. Napaka-oldies mo, Beyblade. Hindi Beyblade. Ayun, so yun, nahugasan niya na ano na rin yung kitchen, yung BRS, fold na, bali ipapasok na lang. Tapos itong lamesa. So, napag-desisyonan namin na dito na lang sa kubo mag-breakfast and dito na rin ako magluluto. So, ngayon, nagsasaing ako. Saing time. So, ayan. Ito, update lang. Quick update, guys. Mamaya, kainan na. Tapos na magligpit and kakain na lang. Kakain na lang, maghuhugas na lang, at uuwi na po. Bangus! Ang kanin. Walang iba kundi kay Kia Bacchus. Sausawan, chili garlic yan. Tapos, suka lang. Yun, kain na na. Let's eat, people! Hi guys, so day 3 time check, mga 10:30 na. So, alis na kami. Pack out, tapos na kami mag-pack up. Nakapag-breakfast na din, daing na bangus. Time to head to Manila back home na. So mga 5 hours siguro yung biyahe natin. So dito kami sa may palabas na ng campsite. So paalam na tayo kay Alon at Apoy. Anong masasabi mo na uwi na tayo? I'm sad. Pero kasi kailangan na umuwi malayo. Kasi Yun yung nakakalungkot, no, yung leaving a campsite. Parang it's hard to say goodbye. Okay. Makakabalik kung pwede po. So yun lang po. Ako si Fof. Hi, I'm Kia.
At kami ang Kifof Adventures. Bye-bye. Bye-bye! See you on our next